rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong Friday. Happy Friday po sa inyong lahat. Kung ako naman ang tatanungin nyo, eto, nakatulog ako kanina after namin mag-live ni Gaysel. So, eto, kagigising ko lang, fresh overload, di ba? So, wala akong pasok ngayon kasi nga, di ba? Wala na akong pasok every Friday, kaya masaya ang beauty ng Mama Sam ninyo. Tapos eto, kumain ako ng pansit canton kasi 'di ba si Makoy, yung kung kilala niyo si Makoy, isa sa mga Mixology, pumunta siya dito sa Thailand, tapos pinasalubungan niya ako ng pansit canton. Kasi yun yung request ko. Tinanong niya ako, ano ba yung gusto kong pasalubong mula sa Pilipinas. Sabi ko gusto ko na pansit canton, cheese whiz, ganon. At talaga naman dinala niya ako ng pansit canton at cheese whiz. At ngayon ko lang siya nakain. Kaya sabi ko, sarap. Na-miss ko yung pansit canton. Sinamahan ko ng itlog na nilaga. Di ba? So, yun. So, ito nga. Syempre, may pag-uusapan tayo about Michelle D. Si Michelle D kasi dito sa laban niya sa Miss Universe, kung mapapansin mo, hindi masyado yung mga eksena niya katulad ng mga ginagawa ng mga beauty queen natin noon na sila Celeste Cortez, Rabia Mateo na kinukuha ng MUBA, mini-make-upan, tapos ginagawang model, and then kung ano-ano pa mga sponsor, ganon. Ito kasi si Michelle D, iba yung ginagawa niya dito. Kinuha siya na model ng isa sa mga swimwear kung saan ito yung magiging official swimwear ng Miss Universe. Nakakatuwa kasi 'di ba para isa ka sa mga mapili noon. So ibig sabihin isa ka sa mga pinakamagandang katawan. 'Di ba? So 'yon. And then of course nag-promote din sila ng Miss Universe, nagkaroon sila ng greet and meet sa mall kung saan naman naramdaman ko talaga doon sa interview ng host. Gustong-gusto niya si Michelle D. Kasi kung titignan mo yung mga questions sa kanya, parang hangang-hanga siya kay Michelle D. And then lalo siyang nagandahan sa mga, alam mo yun, styling ni Michelle D. Ramdam mo sa conversation nila. And then, bukod doon, syempre, kinuha din siya ng Miss Universe na ipadala para din sa isang advocacy ng Miss Universe ang Smile Train. O, di ba? So, yun, nakakatuwa. Kung mapili ka doon, ako, swerte mo. Kasi ang pagkakaalam ko, ang isa sa mga pinipili doon ay nananalong Miss Universe. Oh, di ba? So, yon. Kesa sa MUBA. Sa MUBA kasi hindi naman napipili doon yung nananalong Miss Universe. Dito, sa Smile Train, yes. Isa dito ay pwedeng manalo ng Miss Universe. At natuwa ako kasi parang isang magandang sign to para sa atin. Mapili do si Michelle D. So, ibig sabihin, nakikita talaga nila si Michelle D na isa sa mga seryosong candidates at isa sa mga pwedeng maging isang Miss Universe. Actually, lahat naman sila. Pero kasi depende kasi yan sa mga ino-offer ng mga candidates. So, yon. So, para sa akin dito, sa bawat activity ng Miss Universe, talaga namang masasabi kong pasabog si Michelle D. At natuwa ako kasi maganda yung naging status nung kanyang mga pa-eksena, yung kanyang mga styling. So, maganda yung naging resulta ng kanyang plan. So, syempre, itong darating na linggo, medyo matindi ang labanan. Magiging level up na yung competition kasi dito na papasok yung national costume, preliminary interview, closed door interview nila. So, doon na magpapasabog si Michelle din ng bonggang-bongga. At sana talaga maganda ang maging yung outcome ba. Doon kasi sa plano niya, ito yung plano niya ilatag at sana matanong sa kanya lahat yung mga dapat malaman ng Miss Universe about her. And let's see kung ano yung magiging resulta nito. Plus, nandoon din syempre yung preliminary competition na ito napaka-importante din nito. Kasi dito talaga huhusgahan yung mga kandidata. Sana lang sa preliminary competition talaga mag-shine like a diamond star dito si Michelle D. Lumabas yung aura niya. Dahil dito pipiliin ng mga hurado ang papasok sa top 20 or top 16. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging format ng Miss Universe. But I'm so excited. Isa si Michelle D sa mga nakikita kong very strongest candidates. Yung iba siguro sinasabi nila, nako,
malabo naman kay Michelle D yung corona ng Miss Universe or baka hindi makapasok sa semifinals. Ako kumpiyansa ako kay Michelle D na kaya niya. Kaya niyang lumusot sa semifinals at kaya niyang tumungtong sa dulo ng competition. Malalaman natin sa preliminary competition kung ano yung ataking gagawin ni Michelle D at kung ano yung magiging resulta do sa ipapakita niya. Malalaman natin yun sa coronation night, di ba? So, kung ano yung makikita natin dito sa prelim, ito talaga yung magiging performance niya na for the coronation night. So, marami nagsasabi na sana mag-wig si Michelle D. Kung ako tatanungin ninyo, okay na sa akin yung short hair na yan. Pero yung short hair na alam mo yung iki-curly niya, kasi parang ngayon yung magiging signature look. Mas gusto ko yung ganon. And then, mas gusto ko na ipakita ni Michelle D na yung pagiging authentic niya as a Miss Philippines, kasi yun naman yung importante. Kaysa naman yung mag-extension siya, tapos parang magiging awkward yung looks. Kasi at least yung dito sa mga ginagawa niya, lalo na kapag naka-curly yung hair niya, much better sa akin yun na ayun yung ipakita niya. Kasi parang gamay niya kung ano yung atake na gagawin niya sa entablado. More than doon sa mag-experiment ka ng looks mo, tapos medyo hindi ka komportable ba? So, baka ang mangyari pa is, ayun pa yung makasira. Kaya sana, wag na lang sila mag-extension, ikulot na lang yung hair niya na pa-side yung ganon, and then mag-makeup na lang ng full makeup talaga na, alam mo yun yung pack na pack. Yung isang araw nakita ko, ang ganda dun ni Michelle D. Yun yung nakita ko na para, ay, this is a sign. Kung ganitong ayos yung gagawin niya, ito na yun. Ito na talaga yun. Kasi, ako may mga nakita kasi ako kay Catriona Gray dati. Tapos may mga nakita din akong ayos kay Pia Words. Actually, walang ayos yun eh. Sana ito na yung sign na nakita ko din kay Michelle D. Aura, lumalabas naman yung aura ni Michelle D. Actually, parang minsan para siyang si Maxine Medina. Minsan naman para siyang si Janine Togonon. So, nagma-Maxine Medina talaga yung mukha niya kapag yung may mga katabi siyang mga Latina. Katulad na yung nagtabi sila ng Nicaragua, lakas ng maka-Maxine Medina ng itsura niya doon. Tapos yung kahapon naman yung kay France, parang nakikita ko sa kanya si Janine Togonon talaga. So ganun yung mga peg na nakikita ko sa kanya. Dahil siguro Oriental Beauty itong Michelle D, kaya parang ganun yung nakikita nating picture sa bawat nakikita nating eksena niya. Minsan naman, ang lakas mo ka Miriam Kembao, di ba? So, yun. Nakalimutan ko na nga anak siya ni Melanie Marquez eh. So, yun. Actually, natutuwa ako kay Michelle D kasi syempre nagkakaroon na siya ng identity talaga na dahil sa isa siyang Michelle D, hindi siya yung parang anak kasi siya ni Melanie Marquez, di ba? So, yun. Nakitaan natin ng picture etong si Michelle D with Paula Sugar. Syempre, na-alarma dyan yung kapitbahay natin. Pero kasi, ako ang say ko dito, it's good. But, parang, isa ba tong sign na si Michelle D na ba ang next Miss Universe, di ba? So, nakakatuwa lang kasi syempre, nakikita ni Paula Sugar kung ano talaga si Michelle D. And then, sana maganda talaga yung maging resulta ng closed door interview ni Michelle and then pati yung preliminary competition. Nakakakaba kung iisipin mo kasi papunta na tayo do sa exciting moment. Kung itong linggong to, panalo ang mga pinasabog niya, sana sa susunod na linggo, mas mag-level up pa or makonsistent niya kung ano yung ipinakita niya sa atin na excitement. Naniniwala ako kay Michelle na marami siyang pasabog, na marami siyang eksena, na marami siyang gustong ipakita sa atin kasi nandoon naman siya sa kanyang laban na nai-enjoy niya at the same time talaga planado ng plakado. Kung titingnan mo, kalmado, plakado, kalkulado, yung mga galawan niya, hindi over, tama lang yung timpla, tama lang yung ipinakita niya, and then tingnan natin kung ano ang gagawin niya sa prelim, paano siya kakabog pagdating sa swimsuit at saka sa evening gown. But, ewan ko, hindi ko alam. Na-excite ako na ayokong mag-expect, di ba? So, yon. Basta, siguro nandoon lang ako na naniniwala ako na kaya ni Michelle dito at naniniwala ako na malaki yung baon ni Michelle di sa competition na to. So, I'm so excited.
Laban Pilipinas. So yon, sana keep going tayo sa pagboto dito sa Boys for Change kasi napaka-importante ito. And then, sana malagpasan pa natin ng todo-todo itong si Ukraine kasi nagbabaksak sila sa tuwing may hit na natin yung ganito. Kumbaga nananagad. O, di ba? So, sana makapagpatuloy tayo doon. And then, pagdating naman dito sa Miss Universe apps, huwag kayong tumigil sa kakaboto kasi kailangan natin gawin to everyday para ma-secure natin talaga yung spot ni Michelle D. I'm so excited kasi parang feeling ko si Michelle D talaga very strongest. Strongest siya sa lahat. And then, naniniwala ako na malaking kandidata si Michelle D na anytime pwede siya ang maging Miss Universe. So, yon. Nakikita naman na natin yung mga sign. Nakikita na natin yung good job. Nakikita natin yung preparasyon niya na talaga namang plakado lahat. At wala tayong dapat pagdudahan pagdating sa kanya dahil walang imposible. Kaya niyang makuha ang corona ng Miss Universe. Di ba guys? So, yun. So, I'm so excited kasi malapit na tayo sa exciting moment. So, next week na yan. Ay, ang bilis lang ng araw. Pag nag-Monday na, Diyos ko, the following day, eto na, Diyos ko, ano na, preliminary closed door interview na. Umaga yun, di ba? Sa Wednesday sa atin yun. So, good luck kay Michelle D. And then, after nun, preliminary competition na. After ng preliminary competition, ano pang next, di ba? So, Laban Pilipinas, kaya natin to. Parang feeling ko naman magagawa ni Michelle D ang lahat na talagang dapat niyang gawin sa entablado. So, sana lang magtuloy-tuloy lang at gabayan siya ni Lord ng bonggang-bongga. Alam mo yon. So, keep praying tayo para kay Michelle D kasi importante yun, guys. Sana magkaisa tayo doon. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang nabivision ninyo dito sa laban ni Michelle D sa darating na preliminary competition sa Miss Universe. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel and then Laban Lang Pilipinas. So, huwag niyo pong kalimutan na i-like yung video to. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.